mag-ano lang ako guys, magbigay lang ako ng reaction videos tungkol sa yung nilagay sa washing ang bata sa Kuwait. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa yun. Sa aking pagsasaliksik, 10 years na si kabayan, iwan kong totoo. May nakita pa ako dito nga nag-away-away na sila, mga sikat na vlogger dito. Nalulungkot ako guys, kasi ako naranasan ko rin na mag-alaga ng bata. Nung una kong amo is 4 ang anak, tapos yung pang-4 pagdating ko is napasa tiyan. Tapos nag-alaga ako mga 8 months bago ako ibininta sa rin nila, mga kaanak rin nila, pinsan. Napamahal ko na yun. Napamahal ko na ang bata. Natutulog yun sa aking kamay. Parang malapit na sa aking puso. Parang anak ko na. Bigyan niya ako ng rest day. Pero hawak ko ang anak niya buong araw. Sa akin guys, kung matino ang iyong isip, hindi mo magawa. Sa amin guys, sa CR ko may washing machine. Pero sa loob ng kwarto ko nandoon ang dryer. Makulit ang mga alaga ko guys. Lalo na yung pangatlo. Marami na yun na slide sa CR kasi pinakilaman niya ang nalaban ko. Inaano niya ang tubig. Tapos slide siya, okay lang. Kaya walang nangyayari sa kanya. Talaga guys, kung may alaga kang bata, hindi natin alam ba kung anong mangyari sa kanila, kasi sagot talaga natin kung anong mangyayari sa kanila. Napasalamat na lang ako guys na ibininta ako ng amo ko kasi wala na siyang pansahod sa akin. Nilipat siya ng Medina. Nag-transfer siya doon kasi na-assign ang niya doon, husband. Assign siya sa malayo, wala na siyang pasahod sa akin. Tapos nag-rent sila ng apartment na malaki. Kaya mamimiss ko sila kasi kulit talaga ng mga anak niya. Binabantayan palagi guys. Kasi sipat. Minsan, inaano yung washing and dryer, ina-open nila. Nahawakan. Okay lang yung switch naka-off. Ang kulit talaga na may maalaga kang bata. Pero, iwan kung bakit niya nagawa yun. Kung matino ang iyong utak, matino ang iyong pag-iisip, hindi mo magawa yan. Kasi Middle East, hirap dito. Kung buhay ang inutang mo, buhay mo rin ang kabayaran. Ang alam ko guys, may nabitay noon 2 sa Kuwait. Ako guys, nalulungkot talaga ako kung mga ganitong pangyayari. Kasi OFW rin ako.
Alam ko na ang anong mangyari sa kanya. Ngayon ang pamilya niya hindi na makatulog. Ang mga anak niya, ang mga magulang niya, hindi na makatulog sa kaiisip. Nasa kulungan si kabayan. Siguro wala ng cellphone doon, wala ng kontak. Ano pa yan, kung magkaso, mag-ano pa yan, maabot na ng ilang taon. Hindi na tayo magkwento-kwento ng mga ang kanya, bakit siya ganyan. For viewers, mayroon na nag-away-away dito. Pero hindi ko na lang pangalanan kasi pareho sila sikat na vlogger. Pero ito, bilib lang kung itong lalaki kasi ano siya ba, hindi siya magsalita ng mga masasakit. Kanya nakikita sa CCTV. Noon guys, noon sa una kong amo guys, maraming CCTV. Sa kusina, sa room ng mga bata. Pero iwan ko sa room ko may CCTV. Secret lang. Bahala sila. Sana hindi nilang lagyan ng kwarto ng CCTV, no? Kaya ako maghubad ako. Kung magbihis ako. Para sila makita sila. Yan guys. Itawalan natin ating problema. Hindi na nakakatuwa ang mga pangyayari. Ang amo ko guys. Minsan, nag-greet ako ng good morning. Halos hindi na magsagot. Kasi mga viral ngayon is puro Pilipino. Yung sa Riyadh, yung nang-hold up Pilipino. Yung sa Kuwait, Pilipino. Hindi maganda ang ginagawa. Pero hindi naman lahat masasama. May TikTok yan sila. Alam nila kung anong viral. May Facebook sila, may YouTube sila. Lahat ng social media mayroon sila. Pero nakablock yan sila sa akin. Yung dito sa TikTok, nakablock yan sila sa akin. Yun rin sa Facebook, nakablock yan sa akin. Ayoko nang kayo minsan nag-vlog ako. Alam ko man na may mga translation. Minsan makasabi ako na hindi maganda sa kanila. Pero hindi man ako nag-live sa kanilang bahay. Hindi rin ako nagpa-vlog sa sa bahay nila. Kung sa labas lang. Okay. May mga amo talaga nga ayaw makita ang mga bahay nila sa social media. Pero mag-ingat tayo guys. Mag-ingat tayo. Kung ano man ang pinagdaanan natin, magalit tayo sa amo natin. Huwag na ganyan na idaan sa ganyan na kanila mga anak. Kasi guys, iwan ko lang guys. Anong mangyayari kang kabayan? Kung madaan pa sa pagdasal, idasal natin siya. Pero na lang, labo na guys. Kasi dito guys, buhay ang inutang mo, buhay rin ang kapalit. Hindi sila tumatanggap ng blood money. Yan ating tandaan. Itatak natin sa ating isip. Huwag tayong magawa ng mga ganyan, mga masasama. Pray na lang natin sa kabayan guys.